Hello guys, tayo po ay magwawalay and the same times mag-aakit din po tayo ng mga anak. Nakit natin yun, tsaka itong payat-payat na ng inahin, walay na natin. Pero ang unahin muna natin ay itong pag-aakyat para hindi sila magbabag kasi diyan ko ilalagyan sa tabi na yan. Unahin muna natin iakyat ito bago saka natin iwalay yung isa. Bali hindi ko na siya sinakuhan dahil nung binuksan ko ang ituan ay siya lumabas. Kaya alalay na lamang natin yung buntot kung saan natin gustong papuntahin. Hindi na lang natin hihilahin ang buntot. Pero kung gagamitin natin yan ng sako ay walang magagawa yan. Once ng isang baboy ay nilagyan mo ng sako, ang intensyon niyan ay paatras ng paatras. So dahil siya na may lumalabas, ang gusto ko ay hindi naman siya may stress dahil siya naman ay siya ay malaki ang tiyan at syempre malapit na siyang manganak. Bibigyan lang natin ng feeds, pasusunod-sunod din, pinaamoy lang natin yan. Ganun po, may mga pagkakataon na pwede natin pasundin lang sa pagkain, lalo na kapag gutom yung baboy. Dahil yan ay gutom dahil kaunting feeds lang pinapakain ko, kaya yan ay sumusunod. Pero kapag siya ay naisip niyang bumalik, babalik pa din talaga siya. Kinakailangan may suporta talaga ng mga pagkain. Pag naubos na kahit nasa labas yan, papasok uli yan. Kaya lang kinakailangan mapalabas natin buong katawan pati ulo para at least sa ganun ay malagyan uli natin kung saan natin gustong papasukin. Katulad yan. Pero kung iyan ay ginamitan ko ng sako, kanina pa nasa labas yan. Kaya lang medyo mapupersa siya kasi automatic aatras siya. Ayan, inuuto-uto lang natin. Yan. Kapag kagaya na, doon mo nabubuhusan ng pagkain kung saan mo gustong papasukin dahil yan may magkatalikudan lang. Harangan mo na syempre yung papuntang gestating kasi baka makabalik pa. Syempre wala nang nakita nyo kung paano natin iniakyat, wala nang persahan na nagaganap sa ganyan. Lalo na po kapag hindi na dumalagi yung baboy, halimbawa ay second parity na o kaya ay talagang veterano na sa panganganak, naakyat na po ng kanya yan, alam na nila yung gagawin nila. At huwag naman po kayo mag-alala sa mga baboy dahil kapag buntis siya, napakaingat po niyan. Napakaingat po niyang buntis na baboy, hindi po yan basta-basta humahakbang nang hindi sila sure. At ngayon naiakyat na natin ang inahin, atin namang ibababa yung iwawalay natin. Siyempre gagamitan natin ng sako. Napakagaling gamitin itong sako para mabilis natin mapababa at mailipat yung ating inahin baboy. Gagawin natin, bago natin buksan, tanggalin muna natin yung lock, pero kinakailangan yung mga biik ay maging busy sila. Para habang sila busy na ilagay na natin sa sako yung inahin, yung ulo ng inahin, para at least umurong na. Pero tatanggalin muna natin yung kanya stopper sa may puwitan. Dahil pag naisako yan, diretso labas na yan. At habang sa mga sandaling ito ay busy pa ang mga biik at wala pa doon sa may pinto, ating tinesting isuot ang ulo ng baboy sa sako at siya ay umatras. Pero yung mga biik ay nagpuntahan sa unahan at sigurado na hindi madadala pababa. Ang ginawa natin, sinako natin at automatic naman ay umaatras yan hanggang sa makababa. Sinarado lang po uli natin ang pinto ng biik para huwag makatalon. Yan, sa pagkakataon ito dahil sobrang payat na ng ating inahin ay siya ay umupo na. Dahil baka siya matumba dahil mahina ang panimbang kapag bagong baba ang baboy dahil umaasa lang siya sa Bartolina na pasandal-sandal, pero pagka nasa baba na medyo yan ay maawig na, lalo na kapag gagay medyo payat na. So yun lamang ang ginagawa natin, papasok lang uli natin sa sako para umatras at kung saan natin gustong pupuntahin dapat ay bukas na yung pinto para pag tinanggal natin ang sako diretso suot na siya. Yan lamang po ang nagbababa ng baboy, nagwawalay, ganun kasimple lamang po. So yan po yung naibaba na natin. Ito po yung bagong walay at ito po yung matagal na ay hindi naman po naglandi at nanlugon. Ngayon itinabi po natin dito para ito naman po ay ma-stress siya. Pag na-stress naman po yan ay mangangandi. Ito naman hindi naman natin naasahan mangangandi dahil sobrang payat po niyan. Dahil ang dami-dami po nito ng mga biik, 14 po yan, kaya namayat po ang inahin. So ito naman po ay malapit na manganak kaya iniakit na rin po natin. So ganun lang po, kinakailangan pinoprogram po natin kung ilan ang gusto natin mga anak sa loob ng isang buwan. May program po yan. Okay po, nag-aaway na agad.
Bali, ang gagawin natin dito sa payat na ito ay grower po yung pagpapatuloy natin dito para makabawi-bawi. At inaasahan ko naman na sana itong malaking ito ay maglandi na dahil sa stress. May stress po yan, bababag nilang dalawa. Katulad niyo, no? Pareho ng buntis, nagbababag pa. Kasi once na pinagtabi mo yan talaga, magbababag yan. So, ganun lamang po.